At sa iba pang balita, 15 probinsya ang nasa listahan na ng high risk ngayong darating na eleksyon. Kaugnay nito, nananatiling naka-alerto pa rin ang Philippine National Police upang mapanatili ang habang ang ilang kandidato naman hangad din ang mapayapang eleksyon sa darating na Mayo 13. Para sa detalye na ritual report ni Dennis Cortez. Mahigit 50 election-related violence na ang naitala ng Philippine National Police mula noong Enero hanggang Marso ngayong taon. 51 dito ay may kinalaman sa pamamaril, habang iba naman ay may kinalaman sa pag-atake at paggamit ng granada. Kaugnay nito, ayon sa ulat ng PNP, 15 probinsya sa bansa ang nasa high risk, kabilang na ang Abra, Pangasinan, Ilocos Sur, La Union, Cagayan, Pampanga, Nueva Ecija, Batangas, Cavite, Masbate, Samar, Misamis Occidental, Maguindanao, Lanao del Sur at Basilan. Bagamat wala sa listahan ng Metro Manila, nanawagan naman si dating Manila Mayor at Buhay Party List Standard Bearer Lito Atienza na wag nang gumamit ng dahas ngayong eleksyon. Siyempre, naging intense lahat ngayon ng mga kandidato, leaders. Ang aming tayo at ang aming hinihingi sa lahat, hinahon. Magpakahinahon tayo. Samantala, hiling din ng dating opisyal sa COMELEC ang pagpapanatili sa patas sa tapat na pagseserbisyo sa second automated election ngayong Mayo 13. Sana pagsikapan ng COMELEC na ito ang pag-ingatan natin. Yung paggamit ng ating automated election, this is the second time for our country, sana ay maging credible at talagang yung accurate at impartial at hindi magamit minuman yung mga nag-aalok dyan ng mga reglo ng eleksyon. Panawagan pa ni Atienza sa mga botante, suriin muna mga kandidato bago ito iboto. Bumoto tayo ng talagang yung galing sa ating pagsusuri sa pagkatao ng mga humaharap sa halalang ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.